Pero may mga sabon, may mga delata pa. May mga sausawan. Pautang po. Pwede pong umutang. So far, okay pa naman. Maganda pa yung bahay nila. Pero ano tayo, napansin namin, wala ka na rin tindang bigas. Wala na, pinautang nga namin. Pag hindi mo ipautang, masisira lang man din. Sampid ka lang dito, o nga, sampid lang ako dito. Alam mo yun, kasal tayo, sampid ako rito. O kung palayasin mo ako rito, lalayas ako. Oh. Minsan daw tayo, totoo ba, na nakikita ka daw sa sabungan? Sa'yo naman magmumula yung sagot. Tapos, may kwento pa sa akin na mataya ka daw sa waiting. Daddy Frankie, tayo na'y tumulong, kaagapay mo. So yon, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kababayan. Nandito po na naman ulit ang kinatawan ng Team Daddy Frankie na si KJ27 TV at si Boss Tax. So yan mga kababayan, nandito tayo ngayong araw kasi sabi ni Daddy Frankie, silipin daw natin yung bahay nila Jerome at ni Tatay June kung kamusta ng araw po ngayong araw. Meron pa. So far, meron pa namang May laman yung tindahan. laman yung tinda. Pabili po. Dami pa. Pabili. Malaman pa. Meron pa. Oh, bigas kaya. Parang wala nang bigas. Hindi na yata nagtitinda ng bigas si Tatay Jun ah. Laman ah. Pero may mga sabon, may mga delata pa. May mga sausawan. Pautang po. Wala mga utang, boss. Pwede pong umutang. Pwede, pasok. So, Pwede. Mga busing. Musta tayo, John? Ito, ayos lang. Oo. Ito pa rin, wala nang bumibili sa tindahan ko eh. Wala nang bumibili. Wala na, kaya hindi kami namili masyado. Pwede kami pumasok, tay? Pasok tayo. Sige po. Dito tayo mga kababayan kasi medyo nahirapan si Tatay John nakatayo. No? Dito tayo ngayon. So far, okay pa naman. Maganda pa yung bahay nila. Goods pa. Ayun, si Jerome. Pasok kami tayo ha. Oo. Hi Jerome. Hi Kuya Jerome, kumusta? Hi. Kinikilala tayo. Kilala tayo. Pasensya ka na, makikigulo kami. Si Nanay Susan. Nagtinda, boss. Ha? Nagtinda. Nagtinda po? Oo, kasi pag... Halika na kung... Okay lang yan, okay lang yan, tay. po. Kausapin lang po muna namin kayo. Ano? Yatax, doon ka sa kabila. Oo. Anong tinda ni nanay ngayon, tay? Avocado, kahit ano lang malako niya sa Prutas? prutas. Ah. Tagprutas ba talaga ngayon? Avocado. Dati na, yung tinda niya. Ah, dati Hindi pa na natin yun. sila kilala. Yun na talaga yung ano ni nanay. Magtinda-tinda. Bali kayo ngayon kay Jerome. Ano nangyari pa sa tindahan niyo tayo yung sinasabi niyo po kanina? Wala na bumibili masyado kasi alam mo na marami mga ay, ewan ko sa kanila. Bahala sila kung di sila bibili total. Nanga-expire na yung iba dyan, kinakain na lang namin. 3 months na. Kayo na lang ang nagkokonsumo. Oo, konsumo namin kaysa masisira. Wala. Pero ano tayo, napansin namin, wala ka na rin tindang bigas. Wala na, pinautang nga namin. Pag hindi mo ipautang, masisira lang man din. Kasi looban kasi sa amin, boss eh. Yung iba dyan, nasa labas. Tapos sa amin, sa looban, wala ka nang pumapasok dito, lalo kung maulan. Wala. Pero nagsibayad naman po yung mga pinautang niyo. Meron pa hindi nakabayad, mayroon din nakabayad. Matagal na po yun o bago lang? Matagal-tagal na rin. Matagal-tagal na rin na mayroong hindi nagbayad. Ay, so... Mahirap din pag wala kami ibang kukunan. Sabi, si Pasusan, magtitinda. Sige, magtinda ka na lang ha. Kung dito asahan namin, wala, gutom kami. Walang pang suporta ito, panggamot. Hindi talaga siya mabili dito sa loob. Hindi. Kasi pasok kasi sa amin. Kung nasintro-sintro na itong tindahan namin, maraming bibili, di kahit pa paano. Kung sa kalsada banda. Sa kasada. O sa bagay, looban po kasi, no?
Gusta plus Daddy Frankie. Ayun, kaya po kami pinapunta dito ni Daddy Frankie kasi para kumustahin lang daw po muna kayo. Oo, wala na. Kasi Ayos po, naman. hindi pa, nagpapagaling pa po siya. Oo nga eh. Hindi pa. Minsan nakikita ko sa cellphone, kawawa naman. Ano ba ang nangyari sa kanya? Baka may gusto kang sabihin kay Daddy Frankie tayo. Oo, dapat magpagaling ka natin. Mm. Ayun sa amin, wala namang problema rito. Ayos naman kami. Sa awa ng Diyos. Kasi pagsubok lang yan. Wala naman sa nilabag na batas sa Panginoon. Pero pagtulong naman. Ganon lang yan. Ang buhay. Yung nakakasad lang dito, Boss Tax, no? Yung nangyari sa tindahan nila tatay kasi hindi talaga natin hawak tay. Kaya wala akong magagawa sa mga tao. Minsan parang galit pa nga sila sa amin dito. Sabi ko, huwag kayong magagalit sa akin. Wala akong kasalanan sa inyo. Ayaw ng dyan, no, yung dingding, yung itong bahay nga, puta, binatob, ang laki ng butas, tapos nasilip ko, bakit sino nagbato nito? Sabi ko, tapalan mo yan, pag hindi mo tapalan yan, maano yan. Bangat nga, tapos siyempre siminto, pag maulanan, wala, maano na. Doon sa labas, May butas po. may butas, pero tinatapalan ko sa asawa ko. Sa palagay mo tayo, Joy, ano yung pinaka-reason, ano yung naging dahilan bakit sinasabi mo na parang galit sila sa inyo? Ay, alam mo naman dito dahil sa bahay, umpisa sa bahay, para bang iwan ko sa kanila. Asawa ko, wala naman kaming problema. Dami dito para bang ayaw nila ako na magkaroon ng ang hirap intindihin dito, boss. Pag umangat ka, hahatakin ka pababa, nung para bang makita nila na wala naman akong ginawang kasalanan sa kanila, yun ang yun ang tinatanong ko sa sarili ko Kung ako, nagtitiis nga ako rito, itong anak ko, pinagtiisan ko to, ilang taon na. Tapos wala kaming ginagawang kasalanan sa kanila. Dami pa silang masasabi sa akin. Hindi kami namoresyo, hindi naman kayo nanghingi sa kanila. Mula nung nagaganito ko, nagaganito ang anak ko, ang asawa ko naghanap buhay, kahit umulan umaraw. Ay tapos, yung tindahan namin. Dami sinasabi sa labas, pero pinalagpas ko yan. Ayaw ko nang makasakit ng kapwa talaga. Parang against sila sa nangyari sa buhay mo, yung Oo, pagtulong yun na nga, isa na rin yun. Para bang against sila na, nagkaroon to si ganito, kasi ganyan. Wala naman kaming ginagawa sa kanila. Kaya sabi ko, huwag ka lang kung magtinda ka, basta ipalagpas mo na lang yung sinasabi nila, huwag kang papatol. Kasi wala naman tayong mano sa kanila, hindi naman nagbibigay sa atin. Yung mga yan, hindi papatol sa kanila. Kaya sabi ko ganyan, boss. Kaya, boss Tak, nagpasalamat nga ako sa iyo talaga sa inyo lahat na ikaw ang ikaw bang nagturo sa akin na di ba doon pumunta ako sa inyo, kayo ni Boss TV. Kaya ganun hindi ako basta ang pangako ko sa sarili ko, wag lang ako manglamang ng kapwa, ayaw ko na makasakit ng kapwa. Yun ang hinihiling ko sa Panginoon Kasi anak ko ganito, nagtitiis kami rito. Kahit kung makain namin dito, yun lang makain namin, hindi naman kami humingi sa kanila. Yung dito nagkaroon na sila dito, parang agent sila ba na ganyan, ganito, ganyan. Nako, alam ko na sa mga dito kasi, mga sila lang nagka-anohan Hindi naman mansion yung bahay mo, tay. Bakit Yun na nga ganon? Gusto sila, siguro doon ako, magtitiisa kami doon na para kami nilulog sa ubin. Ilang taong nga ako dyan. Pero ito tayo, yung kinakatirikan ng bahay nyo, sarili nyong lupa ito. Na to, inaano na yung kasi dumating yung kapatid ni Susan na galing sa Baguio yung nagtrabaho si Binggit, ipasukat na to Siparit na to nila kung sa bukid, pati ito, isukat-sukatin ng magkapatid, 12 sila. Hati-hatiin na. Hati-hatiin na nila to. Kung sa amin, malagay sa amin, bawasan sa bukid. Ang ganun, siyempre sa amin, kung ibibinta rin ni misis yan, sa kapatid yan. Iwan ko, kailan ganyan sila magpasukat-sukat kasi meeting na sila Hindi ko, bahala kayo. At ako, wala akong idea dyan. Wala na, hindi ako makialam dyan kasi hindi naman ako, sampit lang ko rito. Siyempre, mag-asawa tayo. Dito ako, kung nasaan yung decision, ganun ako, prangka ako sa kanila. Palayasin nyo ako. Sabi ko sa misis ko, sampit ka lang dito. Oo nga, sampit lang ako dito. Alam mo yun.
kasal tayo, sapid ako rito. O kung palayasin mo ako rito, lalayas ako. O, walang problema sa akin. Alagaan mo rin itong bata. O, ganun ako. Bakit? Nagkakaroon din ba kayo ng misunderstanding ni nanay? Matagal na, boss. Kung ano ay ko ikwento ko lahat, ako mahirap. Hindi ko maano. Mula nung nagkaganito ako, na hindi ako makakilos, hindi ako makatrabaho ng maigi, hindi ako hanap buhay. Pero tinitiis ko yun, pinalagpas ko. Total, kung paano, makapagsalita pa naman ako, makakilos naman ako, makauwi ako sa amin. O kahit ganito ako, makauwi naman ako sa amin. Kaya inaano ko lang, iniisip, itong anak ko nito eh. Matalo to pag iwanan ko eh. Tatalo to. Walang mag-aalaga sa Walang kanya. mag-alaga dito. Eh, paano maghanap buhay? Yung anak kong isa na panganay nito, nag-asawa na rin, nandun sa Benguet. Taga Isabela, minsan yun ang bibigay sa amin. Bibigay sa amin ng tulong. Nag-asawa na rin, bago pa nga eh. Kaya, sabi ko asawa ko, magtiis ka. Talagang ganitong buhay natin. Wala namang tatagal dito sa mundo. Lahat naman tayo mawawala, sabi ko sa kanya. Sabi ko, magtiis lang. Wala naman tayo. Basta wag ka lang maglamang ng kapwa-tao mo talaga. Yun ang ko sa kanya. Huwag ka manakit ng panangita sa kapwa mo. Sige. Nandiyan naman yung Panginoon po eh. Pero wag niyo muna isipin tayo John, yung pangkasalukuyan, no? Ay, yung harapin niyo muna yung ngayon. Oo nga. Kasi tama ka naman, lahat naman tayo mapupunta doon. Pero Oo. syempre, habang nabubuhay Oo, tayo, boss, yun ang ko talaga Diba? sa Panginoon. para sa amin lang din, matagal na rin kayo magkasama ni Nanay Susan. Intindihan na lang, no? Hindi ganun talaga. Kasi hindi magiging maayos, hindi kayo makakakilos ng tama. Kung Kung syempre, makakilos ng tama, kayo boss. mismo mag-asawa is Nag-aaway. nakaka-problema kayo, nag-aaway kayo. Hindi lang na ako laging lumayas ka rito. Masakit sa akin yun. Yung lagi akong sabihan ng ganyan. Noon pa naman sa kabila, pero hindi ko talaga ginawa yun dahil sa anak ko na ito. Hindi ko matiis na iwanan ko to. Pwede Ibig ba sabihin, kaya KJ, nakakapagsalita si Nanay Susan ng gano'n? Oo. Na? Pwede ba namin malaman tayo? Ano ba malimit yung pinag-aawayan ni nanay? Maraming problema boss ng ganyan. Yung kunting lang bagay tapos sabihin tapos bibitaw siya ng salita na bibitaw siya ng salita na hindi maganda para sa akin pakinggan. Kaya masakit din sa akin luba. Siyempre, kung layas lang, sinubukan ko na noon yun. Umuwi ako sa amin. 2013. Sabi niya, lumayas ka rito. Ganyan. Pero ito, ganito, bata. Ano ba to siya? Mga 1 year mahigit. Umuwi ako sa amin. Pagdating nyo sa amin, kasi magpagamot sana ako doon na talaga sabi ng mama ko nung nabubuhay pa, magpagamot ka muna dito bago ka uwi. Tawag naman sa cellphone. Naawa namang mama ko dahil nga dito. Umuwi ka na lang dun kasi kawawa yung anak mo, walang magbantay. Ayun, umuwi ako nung 2013 pa yun. Ngayon, naman, sabihin namin ng ganun sa akin. Siyempre, masaktan yun ako kasi. Ayaw ko ng kahit ganito ako, masasaktan din tayo na ganyan. Misis ko, tapos ganyanin ka, palayasin ka, porque hindi ako taga rito. Ayaw ko ng ganun. Yung lang yung tayo yun, Siguro away sa mag-asawa init ng lang. ulo, Oo. kung aaway ng magkasama. Kasi kung hindi ka mahal ni Nanay Susan, kung umuwi ka na sa probinsya mo tapos pinabalik ka niya rito, Oo. ibig sabihin, mahal ka niya. Yun nga lang, hindi natin maano yung away ng mag-asawa. So siguro, kaya kayo tumagal ng ganito, hindi lang para kay Kuya Jerome, talagang nagmamahalan din kayo. Yun nga lang, Kaya nga- hindi lang kayo yung nakakaranas ng ganyan. Marami sa atin na mag-asawa ay Kaya nga nag-aaway. pinakasalan ko siya kasi mahal ko siya kahit Diba? kaya tapos ganyan. Kami kinasal sa San Clemente. Sabi nga nila tayo John, sa hirap at ginhawa, magmahalan, di ba? Sabi ko nga sa kanya, huwag ka lang susuko. Kung anong mayroon tayo ngayon yun, kung wag ka lang sa kapwa, yung manakit manalita, ayaw ko ng ganun. Sabi ko sa kanya, huwag kang manglamang sa kapwa mo, sabihin mo kung kung ano sabihin nila dyan, oy, mayaman ka na, Susana, ba't ka nagtitinda? Palagpas mo yun. Ay, kung mayaman ako, hindi ako magtitinda, ganun na lang. Lagi siyang sinabihan ng ganyan eh. Kasi nakikita kasi sa post nila ganun po eh. Tama naman. Sabi ko, wag kang sa kanila. Basta wag kang magbitaw ng salitang masakit, sabi ko sa kanya. Lagi kong binibili niyan pag tuwing umaalis.
Sabi ko, walang problema to kahit hirap ako kumilos, boss. Binubuhat ko to, pakainin ko to. Kaya manood siyang TV, mamaya, wala lang signal. Magagalit. Kamusta naman po pala si Jerome tayo? Ayos naman, wala nang problema. Ito nga, napaso nga to, nabuhusan ng mainit to. Ala, Pero magaling na yan. kailan lang po yan? Mag 2 weeks na yan, boss. Bakit po Nagkape sila dyan, minsan kasi meron narinig na malakas na dabog. Na ganun yung kamay niya. Talsik sa kanila ni Susan dito, sa paa ni Susan. Ay gumukulo. Pero magaling lang ginagamot, ko na yan. Ginagamot. Ganito lang to, tahimik lang to, boss. Pag Pero yung kalusugan niya tay, Ayos naman, walang Ayos. problema. Binadoktor namin to, gamot, pinabili. Kung ano diferensya, gamot ka agad. Dinano kayo, wala eh. Gamot, pinagamot na namin to. Dami siyang gamot dyan. Inumin. Nakarip nga yung mga vitamin niya. very good. Mahirap pabayaan eh. Siyempre, ganito pa. Hindi makapagsalita. Tapos babayaan pa, wala na. Basta laban lang palagi Oo, tayo. Ha? ganun ako. Hayaan mo lang si nanay. Ganyan naman lahat ng mga asawa, no? Yung nga eh. Na sa salita lang lagi Salita matatas. lagi. Pero ako pinalagpas ko lagi sa mabilang tayo. Pag patulan ko, wala kami dalawa mahirapan. Yes. Hindi ko na pinapatulan ngayon lumayas ka. Sabi ko, sama ka. Hindi na ganun ko na lang. Yan ang tama. Gawin mo na lang good vibes palagi pagka na... Oo, tinatawanan ko na lang kasi Hindi ko, sus. Kung nilayasan kita noong pa, sabi ko sa kanya. Hindi ako ganito. Kasi halos Nagkahiwalay kami niyan, boss, noon. Dahil nga sa nagkahiwalay kami niyan, totoo yan. Nagkahiwalay kami. Pero sa ng Panginoon, talagang para kami talagang, balikan kami. Doon ako sa Manila noon. Nagkahiwalay kami dahil nga sa nga niya, yung iba rin ugali kasi niya eh. Yung parang, siya. Hiwalay kami, pero nakabalikan pa rin kami. So, ibig sabihin, naging ganyan lang si nanay nung hindi ka na nakakapagtrabaho. So, yun talaga yung pinaka-main. Yan main niya eh, na para hindi na ako makatulong siguro niya sa paghanap buhay. Ay kung wala lang to, na hindi lang to nagkaganito, ay hindi niya ako makikita dito. So, yun nga, no, mga kababayan, mga kabarangay, no. Shoutout po sa lahat ng house daddy, no. Kasi syempre, may mga kababayan din tayo, lalo na yung mga nag-uumpisa dyan na mga mag-asawa. Merong tatay talaga na naiiwan sa bahay, no. Dahil syempre, alam naman nating lahat na ang dapat talagang naiiwan is nanay. Pero, sa panahon ngayon, practical na po kasi tayo ngayon. Kung sino yung may kakayahan na makapagtrabaho at may okay na sweldo, sila yung nasa labas. At ang tatay naman po is flexible naman sa bahay eh. Marunong maglaba, magluto, at kung sakasakaling maghatid sundo, mas kaya pa nga nating mga tatay, di ba? Maghatid sundo kasi kaya nating magmotor. Hindi ko naman po inaano kasi may mga magulang din, may mga nanay din na magaling ding magmotor. Pero based on my experience din is hindi lang normal siguro sa iba tignan kung ang tatay ang nasa bahay. Pero sa ngayon po kasi, yun nga yung sinasabi ko, practicality na. At the same time, si Tatay Jun is talagang mayroon ng kapansanan. Kasi, di ba tayo, kung wala ka namang nararamdaman, magtatrabaho ka. Driver ako eh, kaya driver ako sa Manila eh. Jeep, taxi, nagmaniho ako doon. Kung hindi lang ako ganito, doon ako sa Manila naghanap buhay. Yes. Alam ng misis ko yun. Ay nagkaganito ako, mula nung nagkaganito, iba ng niya, kala na, hindi siguro makatulong. Opo. Ganun ang nasa isip ko eh. Kaya sabi ko ng magulang kung nabubuhay ka dito ka muna, kung ganyan, ganyan kayo lagi nag-aaway, ay naman, paano na yung bata? Ay nga, nung 2013, nakauwi ako ng bigla. Ay, ito namang iniisip ko lagi din, kahit habang nabubuhay to, alagaan ko to eh. Yes. Hanggat kaya. Hanggang kaya ko to, boss, alagaan ko to. Yes. Hanggang nabubuhay, hanggang may hininga pa ako, hindi ako susuko. Yan ang talagang magulang, no? Hindi ako susuko. So, Bustax, bakit nga tayo pinapunta ni Daddy Frankie ngayon dito? Yun nga mga kababayan, pinapunta kami dito ni Daddy Frankie. Bukod sa nagpapalagaling pa talaga siya, pinapakamusta niya yung tindahan ni Tatay John kasi ito sa ngayon, dapat yung pangunahing hanap buhay nila. Dito sila kukuha ng pang-araw-araw po nila. Pero nakakalungkot mga kababayan, ayon sa kanya, kay Tatay Jun, na yung mga paninda nilang
pangunahing pangangailangan, bigas, is pinautang na lang kasi wala nga daw bumibili. Na-expire na sila. So, kinukonsume na nila, pansariling na nila, gamit na nila. Kaya yun, bumalik si Nanay Susan doon sa pagtitinda niya ng mga gulay, prutas, diyan sa mga parokyano niya dati. Hindi po namin inaasahan, hindi namin ina-expect po, no, na akala namin ang aabutan po namin, mas lumaki pa yung tindahan ni Tatay Jun. Ayun sa kwento niya, hindi naman natin alam, galing naman sa kanya, dahil daw looban, so bibihira yung bumibili, na halos wala nang bumibili sa tindahan niya. So, syempre, pag ganon, tama naman siya na maaabutan siya ng expiration sa mga paninda nila. Gusto sana ni Daddy Frankie, kaya ito yung naisip niya na napuhunan siya sa tindahan para yun nga, doon sa araw-araw na pangangailangan nila dito na sana nila kukunin. Kaso nakakalungkot na balita mga kababayan, halos hubad na yung tindahan ni Tatay Jun. Siguro nandito kami, Tatay Jun, advice lang kasi update lang naman ito. Kaya sabi naman ni Daddy Frankie nung una pa lang na madalas kami rito, bago ipagawa yung bahay nyo, hindi habang buhay na nandyan si Daddy Frankie. Kasi si Daddy Frankie, hindi lang po iisa yung tinutulungan niya. Yes. Di ba? Kaya, kung ano tong nadatnan namin, na pag-usapan natin, yun naman siyang ikukwento namin sa kanya. No? Mapapanood din naman. Mapapanood din na niya. Ano ko lang nalaban, pagaling kasi Daddy Frankie, kasi nakalungkot din, nakikita ko minsan kasi yung cellphone ko kasi kurap-kurap na rin minsan eh. Ano ko, bakit ganyan? Nagkasakit, tapos pinadoktor na, ano yun, kinulam, ano yun? May kulam yata o ano? Sa amin tayo, sobrang pagod lang Pagod din. lang yun. Kasi araw-araw, nasa mission kami. Alam mo si Daddy Frankie, hindi niya naman iniinda yung pagod eh. Hindi niya alam yung salitang pagod kasi. Yun nga lang, ano lang din tayo, syempre. Di ba? Pagdadaanan natin. Kahit sino, magkakasakit at magkakasakit tayo. At least masaya kami, okay pa rin kayo. Ay, okay. Wala problema. Yun lang tindahan. No? Yung tindahan lang ako. Hindi, ang business naman kasi, Tay, is parang sugal din yan. Parang sugal yan eh. Oo, hindi natin alam kung magbo-boom yan or hindi. So, given na yan, sabihin na natin first business, hindi naging okay. Pero meron kayong isa pang business, yung naglalako si nanay ng prutas, at least kahit papano. Kahit papano nakasurvive kami. Hindi kami talagang totoo yan. Wala kami problema, ayos lang. Yung sa prutas gulay ba ni nanay, Tay, sa tingin mo, mga range magkano kinikita doon? Minsan kumita siya 600, 700. Okay din. Pag naubos? Ganyan. Pag naubos o hindi, ganyan. So, yun. Yan, Tay, ang sakong bigas. Galing kay Daddy Frankie po, ha? Pasalamat ako kay Daddy Frankie. Daddy Frankie, maraming salamat. Talaga, na napasyalan ako ng mga team mo. Pagpagaling ka na, Daddy Frankie. Pagsubok lang ng Panginoon Diyos Ama yan. Total, wala ka namang nilabag ng batas ng Panginoon. Lahat pagtulong ang ginagawa mo. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Pagpagaling po kayo. Yun. So, May tanong pa akong isa, Kuya Ken. Ito, tayo wag mo mamasamayin yung tanong ko, ha? Oo, Kasi may na-vlog kami dyan nakaraan na alam nila na natulungan ka ni Daddy Frankie. Siyempre, napupunta daw sila dito. Nagtanong kami doon sa lumapit sa amin. Kumusta sila Tatay Jun? Kasi hindi na kami nagagawi dyan sa Pampano. Minsan daw tayo, totoo ba na nakikita ka daw sa sabungan? Sabungan? Oo. Saan na sabungan? Hindi ko nga alam Ay, tayo. hindi ako pumupunta sa sabungan. Kaya ko lang na tayo ang Oo. mamasamain kasi nakwento niya kasi sa amin. Nakwento. Na minsan si Tatay Jun nakikita namin sa sabungan. Wala, hindi ako pumupunta sa sabungan. Yun nga lang tayo, kaya ko nga natanong kasi sa'yo naman magmumula yung sagot. Tapos may kwento pa sa akin na mataya ka daw sa wedding. Ay, yung waiting, paminsan-minsan. Pero hindi lagi. Yung 5 piso. Yung pag dito naman, patayin waiting ati-bating. Totoo yan, nandyan sa kanto. Kaya ko natanong yung tatay kasi... Pero yung sabungan, boss, dyan ako, saan mga sabungan ako? yun nga lang kaya ako natanong kasi maraming klaseng tanong,
Ang dami namin pwedeng itanong tayo, pero bakit ko natanong yung sa sabong? Naalala ko lang na may nagsabi kasi sa amin dyan, nung nag-vlog kami dyan, nakilala ka. Nakilala ko. Oo. Na Dun sa minsan sabungan. daw, nakita ka niya sa sabungan. Ganito na nga ako. Magsasabong ba ako? Kaya Yung yun mahirap. tayo, naano ko lang din, natanong ko lang Hindi din. ako pupuntang sabungan. Bulat sa pool, yung dito, dito ako, hindi ako pupunta sa sabungan. Baka yung noon baka may sabong-sabong dyan noon sa pagpista ng barangay. Noon, na hindi pa ako ganito, siguro. Hindi ko alam tayo. Basta oo. nabanggit lang sa amin Nabanggit lang. na nakita ka daw sa sabungan. Pero ang pagkasabi kasi tayo, yung natulungan ni Daddy Frankie, pinagawa ng bahay, nakikita namin sa sabungan. Ibig sabihin, Nakita sa bunga. kung nakita, isa lang. Nakikita kasi ang pagkabanggit niya kasi tayo dyan eh. Ibig sabihin, medyo may kadalasan. Wala, hindi ako pupunta, boss. Mula noon na ganito ako, boss, hindi ako pupunta sa bungan. Promise yan, nandiyan ang Panginoon. Hindi ako pupunta sa bungan. Ano ba yung sabungan? Baka noon dito yung pista-pista noon. Kasi saka na tayo dyan. Oo, kasi, sige, tama lang yung natanong mo, boss. Kasi natanong ko lang din. parang masagot ko rin na Yes. Hindi ako pupunta sa bungan. Baka noon yung hindi pa ako milestroke, tapos noon ang pista rito, noon kaladasan kasi dito pag pista may mga bularet ganoon. Pero sa bungan na na ganito ako mula nung nabalaga ko, hindi ako pupunta. Oo, sige. Pang- Kaya ano lang natin tayo. Natanong lang namin tayo. Oo, no? tama yun. Natanong Sa amin ko. kasi, pumunta kami rito, katulad ni Daddy Oo. Frankie, kung ano yung mga advice niya sa mga tinutulungan niya. Siya din namang ginagawa namin tayo, no? Kasi, siyempre, wala namang idudulot na maganda yan. Kasi mas marami pa yung Tama talo yun. sa panalo natin sa mga ganyan, no? Totoo. Nalibangan, puno, yung iba, pero ginagawa ng bisyo na yung iba. Bisyo na talaga yan. Di ba? Hanap buhay na. Kaya, natanong lang din Oo, namin. tama yung boss, para masagot ko din. So, yun. Maliwanag na. Oo. At Hindi ako least, pupunta. at least Kung malinaw sino na. man yung tao na yan, kung makita ko yan, pero kung makita ko yan, kung yun ang sinasabi putang sabungan, mulat sa pool, nandito ako. Diyan sa bularit no hindi pa ako ganito. Yan, pupunta ako. Sinisiraan ako ng mga ganyan eh. Kasi dito kasi, halos dito, inggit ang pinairal dito sa lugar nito. Oo, totoo yan, boss. Inggit ang pinairal dito. Okay. Kaya hindi, Diyan tayo, wala naman kaming alam, Oo. nakakarating lang sa amin. Hindi naman kami gumagawa ng itatanong namin na walang Oo, nakakarating oo, din oo, sa amin. tama yun. Pero hindi Kaya ako- ko lang din natanong sa inyo. Ngayon, kung hindi ka naman nagsasabong, di goods. Di ba? Hindi ko nagsasabi dito. Kasi ganito na nga lang, hirap Ganito tayo na, sa hirap, ganito. paghahanap buhay. Tapos Tapos yung magsasabong. kikitain natin kapirangutay, isasabong, isasapalaran pa natin. Totoo. Di natin alam kasi tayo. Dalawa lang yung pagpipilian natin, pero mas napipili natin yung natatalo tayo, di ba? Tatawa ko sa mga sinasabing ganyan na totoo lang. Bahala sila kung ano husgan nila sa akin. Basta wala akong ginawang masama ng mga ganyan na paglabag na magsugal-sugal ako ng ganyan. Sus, Ginoo. Yung anak ko nga lang, hindi ko na masustentuhan ng gusto. Tapos isugal kung may pera ako. Ano ba yun? Bahala sila kung anong pag-ano sa akin. Yun lang tayo, hindi na masyadong papahabain, no? Kasi may mga Sige, lakad pupuntahan pa. pa. Na basta sa amin lang, Oo, tama yun. Basta. magpatuloy lang tayo sa buhay. Huwag natin iisipin yung lahat naman tayo pupunta sa hukay, ano? Na parang mawawala tayo. O, darating tayo dyan, Darating pero, tayo dyan, pero huwag una-una. nating madaliin. Ay, hindi. Di ba? Habang nabubuhay tayo, di ba? Kaya- Habang may lakas kaya- tayo, tama yun, gawin boss. lang natin yung... Kaya ayaw ko nang maghusga ng kapwa talaga eh. Yung mga ganyan na Diba? totoo yan. Boss, nagpasalamat ako rito sa bigas na bigay ni Daddy Frankie. Aroma, masarap. Yun lang mga kababayan, hanggang dito na lang po yung update natin kay Tatay Jun. Sige, maraming salamat. In behalf of Daddy Frankie, kami muna ang minandatuhan para sa mga katulad nila Tatay Jun, para ma-update po kayo kung ano na yung lagay, ano na yung klase Silang- ng buhay meron sila ngayon, kung naging improve ba yung iniwan na Tindahan. tindahan niya. Kaso sad to say, medyo Tagilid. tumagilid. Kaya Ken? So yun mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa buong team Daddy Frankie. At palagi nga sinasabi ni Daddy Frankie, maraming salamat dahil kung hindi dahil sa inyong lahat,
hindi namin magagawa itong mga bagay na to dahil sa inyong pagla-like, pag-share at pagko-comment po ng mga videos niya mula Facebook hanggang sa YouTube niya ay malaking bagay po at kayo po ang mismong nakakatulong sa ating mga kababayan. Si Daddy Frankie po at ang buong team ay instrumento lamang po. Kaya maraming salamat po at sa lahat po nang nandyan po sa baba sa premiere po ni Daddy Frankie, shoutout po sa inyong lahat. At meron siyang premiere 9:08 AM, 2:08 PM at 7:08 ng gabi. So Bostox, Yun, lagi po namin sinasabi, hindi po kami magsasawa magpasalamat po sa inyong lahat dahil kayo po ang dahilan kaya nagagawa ni Daddy Frankie po ito ng buong team. Luzon, Visayas, Mindanao, maraming salamat sa pagtangkilik ng programa ni Daddy Frankie. Lahat ng mga sponsors na tinitiwala yung pinagkakahirapan nilang pera para itulong din sa mga kababayan natin. At syempre, mahal natin mga OFW, maraming salamat din po sa inyong lahat. Salamat po. maraming salamat po. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye! Maraming salamat po, Daddy Frankie.